Kapatid, natanong mo na ba minsan sa sarili mo, ganito na lang ba habang buhay? Alam mo yung pakiramdam na parang umiikot lang ang lahat. Gigising, magtatrabaho, uuwi, matutulog. Ginagawa mo naman ang tama, nagpupursige ka, naglilingkod, nagmamahal. Pero bakit parang kulang? Parang may nawawala, di ba? At kung minsan sa tagal ng ganitong pakiramdam, natututo tayong mamuhay sa maliit. Parang ibon na nakakulong sa cage. Tapos nang buksan yung pintuan, hindi lumalabas, hindi lumilipad. Hindi dahil hindi siya marunong lumipad, kundi dahil nasanay siyang hindi malaya. O kaya naman parang isang taong tumitingin sa sirang salamin. Basag-basag yung larawan niya. Kaya ang tingin niya sa sarili, ganun din. Laging kulang, laging nagkakamali, laging hindi sapat. Pero kapatid, hindi basag na salamin ang magsasabi kung sino ka, kundi ang Diyos ang magsasabi niyan sa'yo. At ang Diyos, meron siyang mas higit na plano para sa iyo. Basahin natin ang pangako ng Panginoong Hesus sa Mateo 7. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituto kayo at kayo'y bubuksan. Alam mo, handang magbigay ng Diyos sa atin. Ang inaantay niya lang ay ang iyong paghingi, ang iyong paghahanap sa Kanya at ang iyong pagkatok sa Kanya. At pag ginagawa mo ito, bibigyan ka, masusumpungan mo siya, at pagbubuksan ka niya. Hindi siya mawawalan ng time sa'yo kahit kailan. Basta kumatok ka lang. Then sa verse 11, kung kayo nga bagaman masasama ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya. Wow, narealize ko, ang isang makasalanan na tao na kagaya ko, palaging maghahanap ng kabutihan sa aking mga anak. Now, paano pa kaya ang isang perpektong Diyos na mapagmahal na magbibigay din na mas lalong mabuti pa sa mga anak niya lumalapit sa Kanya? Ang ibig sabihin, minsan kaya hindi natin nararanasan na mamangha sa wonders ng Diyos at sa pagkilos niya ng may kapangyarihan ay maliitan tingin natin sa Kanya at sa plano niya para sa atin. Kaya nga pag-isipan natin ito na baka hindi problema ang kakulangan, kasi baka ang problema ay ang pananaw natin. Minsan, tayo na mismo ang naglalagay ng limitasyon sa kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Tumanggap naman na ako sa Panginoong Hesus at ako ngayon ay nag-a-attend naman ng worship service. Okay na ako dito. Wag na ako, di ako pwede dyan. Hanggang dito na lang ako. Kaibigan, mali ito. Kasi malaki ang Diyos natin na nagsabi na magtuloy-tuloy kang humingi, magtuloy-tuloy kang maghanap, at magtuloy-tuloy kang kumatok, at ibibigay niya ang iyong pangailangan. Ngayong buwan ng Mayo, sisimulan natin ang seryeng Made for More. Panawagan ito para alisin ang maliit na pag-iisip at palitan ito ng pananampalataya sa laki ng plano ng Diyos sa atin. At sa linggong ito, part 1, ang title ay Think Higher. Panahon na para itaas mo ang paningin mo. Panahon na para maniwala kang hindi ka nilikha para lang magtiis, kundi nilikha ka para sa higit pa. Kaya tapusin mo mensahe na ito, kaibigan. Let go of small thinking and start believing again, because God is not finished with you yet. Magandang araw muli mga kawoji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6pm. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service, ay ginaganap namin ito ng 11 a.m. Sunday. Copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa inyong Chrome o kahit anong browser at instantly makaka-join ka na sa ating online worship service. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Hesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly. Ang registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training
Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na nasa description. So, paano ba natin mararanasan ang wonders ng Diyos sa ating mismong buhay? May 3 point tayong pag-uusapan. Una, follow closely after Jesus. Pangalawa, do what Jesus says. At pangatlo, bring your everything to Jesus. Pero bago natin pag-usapan yung 3 point, tingnan muna natin ang context ng verses na babasahin natin. Napag-usapan na natin ito dati, pero magandang magkaroon tayo ng bagong perspective ulit sa talata na ito. Basahin natin ang John chapter 6, verse 1 to 13. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilee na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Verse 10, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang mga tao sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ng lahat at nabusog. Na makakain na ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sebada. Alam mo ba kung anong interesting sa kwento na ito? Ang Panginoong Jesus, kung tutuusin, gusto lang sana magpahinga. Galing siya sa maraming pagtuturo, pagpapagaling at ministeryo. Sumakay siya ng bangka kasama ang mga alagad para lumipat sa kabilang panig ng Sea of Galilee. Pero grabe, yung mga tao gigil na makita siya ulit. Parang kahit anong hirap, kahit lakarin pa nila ang malayo o sumakay ng ibang bangka, basta makalapit lang sila sa Panginoong Hesus, ay gagawin nila. Kaya nga ang tanong, gaano tayo kagigil makalapit sa Panginoong Hesus? Gaano natin siya namimiss kapag busy na tayo sa ating buhay? At habang papalapit ang napakaraming tao, biglang lumingon ng Panginoong Hesus kay Philip, sabi niya, saan tayo bibili ng pagkain para sa ganitong karaming tao? Parang valid na tanong naman, di ba? Imagine mo yung mga lalaki ay aabot ng 5,000 ang bilang. At di pa kasama dyan ang mga babae at mga bata na kasama nila. Kaya baka umabot to ng 10,000 na katao. Now, si Philip, hindi mo masisisi sa kanyang sagot. Sabi niya, kahit magtrabaho tayo ng 8 buwan, hindi kakasya ang kita natin para mapakain silang lahat. Grabe, parang sinasabi niya, Lord, kahit magsubsob kami sa overtime, hindi talaga uubra. Pero nakapagbigay ng comfort sa katotohanan dito. Alam mo kung ano? Alam na ng Panginoong Hesus ang gagawin niya. Sinadya niyang itanong ito kay Philip, hindi dahil nangangailangan siya ng idea o kailangan niya ang wisdom ni Philip, kundi tinitignan niya kung may pananampalataya ba si Philip sa gitna ng imposibleng sitwasyon. At hindi lang para kay Philip ang tanong na yon, kundi para din yun sa atin. Dahil gusto malaman ng Diyos kung may pananampalataya ba tayo. Mga kapatid, hindi ba't ganyan din tayo minsan? Pag may bills na sunod-sunod o may sakit na hindi gumagaling o may pangarap na parang imposibleng abutin, ang tanong natin, paano na Lord? Pero ito ang sagot ng Panginoong Hesus, anak, alam ko na ang gagawin ko. Relax. Tinitignan ko lang kung magtitiwala ka ba sa akin. Now, ito yung mukhang problema. Kasi madalas, ang plano ng Diyos, hindi natin inaasahan. Kasi, sino ba naman mag-aakalang yung baon ng isang batang
may 5 piraso ng tinapay at 2 isda, ang gagamitin niya para pakainin yung 10,000 tao. Hindi ba ganyan si Lord? Gumagawa ng himala mula sa simpleng bagay. Mula sa akala mo, wala namang mangyayari dito. Ang liit-liit nito. Kaya dito papasok ang hamon sa atin. Think higher. Kung ang pananaw natin ay laging limitado sa kung ano ang kaya lang nating gawin, ay walang pananampalataya dito. Kung ang pananaw natin ay laging kapos, laging kulang ang lahat ng bagay, ay hindi natin makikita yung mga kamanghamanghang plano ng Diyos. Kung gusto natin makakita ng mas malaki, mas mataas, mas kamanghamanghang kilos ng Diyos, kailangan matuto tayong mag-isip na mas mataas kaysa sa takot natin, kaysa sa kakulangan natin, kaysa sa sitwasyon natin ngayon. We need to take our minds higher. At para mangyari yan, kailangan seryoso tayo sa paglapit sa Kanya. Lumapit, lumalim, matutong makinig sa boses niya at matutong kilalanin ang boses niya sa boses ng mundo. Huwag tayong lumis ng direksyon. Manatili tayo sa Kanyang presensya, sa Kanyang kalooban. Dahil sa totoo lang, maraming beses hindi miracle ang kulang sa buhay natin. Ang kulang ay yung pananaw na nakatingala sa Diyos. Yung puso na handang magtiwala kahit hindi pa klaro yung mga nangyayari. Kasi alam nating may plano siya. Kaibigan, may sitwasyon ka ba ngayon na parang imposibleng ayusin? Kapatid, huwag mong kalimutan, may plano ang Panginoong Hesus. At hindi siya kailanman nalilito o nakakalimutan niya na sa dami ng kanyang pangako. So, maaaring tinatanong mo, okay, paano ko makikita ang pagkilos ng Panginoon? Tularan natin ang 3 attitude dito sa kwento para mas maging bukas tayo sa mga himala at gawa ng Diyos. Una, follow closely after Jesus. Hindi mo mararanasan ng kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka lalakad kasama niya. Hindi ka lang basta lalakad kasama niya, kundi lalakad ka ng malapitan, closely. Sabi sa John 6:1-3, pagkatapos nito tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo ron. Ibigan, hindi mo mararanasan ang buong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo siya susundan ng malapitan. Oo, kasama natin ang Panginoong Hesus, pero iba yung kasama mo lang siya at iba yung malapit ka talaga sa Kanya. Ang sabi sa talata ay maraming mga tao ang sumunod sa Kanya. Grabe, no? Hindi ito basta sinundan lang. Talagang nilibot nila yung buong lawa. At maraming oras ito nakakainin. Maraming oras na lakaran ito. Pero okay lang. Ang mahalaga ay makalapit sila sa Panginoong Hesus. Ibigan, gaano kalayo ang kayang lakbayin ng puso mo para lang talaga mapalapit sa Panginoon? Anong mga balakid ang handa mong i-give up para lang maging mas malapit ka sa Kanya? Kasi sayang yung pagkakataon na mapalapit ka sa Kanya. The more you see His words, the more you draw near. And the more you draw near, the more you experience the things you have been believing and obeying. Nagiging totoo na sa buhay mo yung mga pinaniniwalaan mo. At dahil nagiging totoo ito kasi naranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, naku, lalong lumalalim yung pagsunod mo sa Kanya. Lalong tumitibay ang pananampalataya mo. At dun mo mas mararanasan ang himala ng Diyos na gumagawa sa'yo at sa pamamagitan mo. Napansinin natin ng Panginoong Hesus, sinasadya niya mag-conversation time. Gusto niyang kausapin ng kanyang ama. Umiwas muna sa dami ng tao. Kaya lang, naku, talagang sinusundan siya ng mga tao. Pero kahit ganun pa man, hindi niya pinalayas ang mga taong sumusunod sa kanya. Pagod man siya, okay lang. Bakit? Dahil mahal niya ang mga taong ito. Ganyan din siya sa iyo, kaibigan. Kaya ngayon, itanong natin sa sarili, gaano ba ako kadesperado makalapit sa Panginoong Hesus? Anong haba, anong lalim, anong sakripisyo ang kaya kong gawin para sa intimacy ko sa Kanya? Kasi oo, totoo, nandyan ang Panginoong Hesus, malapit siya. Pero may pagkakaiba ang malapit sa
tunay na malapit. Pwede na may makasabay ako na isang tao sa palengke, makausap ko pa siya, pero hindi ibig sabihin nun na close na kami. Kahit malapit ako sa taong yon, hindi ibig sabihin kilala ko na siya talaga. Hindi ibig sabihin mahal ko rin ang mga bagay na mahalaga sa kanya. O alam ko ang alam niya. Hindi, kasi wala kaming malalim at personal na connection. Lalo na sa spiritual na antas. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga siya lubos na kilala. Pwede ako maging malapit sa kanya, physically, pero hindi malapit sa loob-loob ko ang relasyon namin. I can be close to him but not close with him. At sa spiritual life natin, yan ang pagkakaibang hindi natin pwedeng i-ignore. Kasi ang daming Kristiyano malapit kay Lord sa linggo, pero malayo sa puso niya sa araw-araw. Closeness is not about distance. It's about connection. At ang connection na yan ang susi para maranasan ang mas mataas na pananaw at mas malalim na himala ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapatid, kung gusto mo makita ang mas malaki, ang mas mataas, ang kamangha-mangha na gagawin niya sa buhay mo, huwag ka manatiling malapit lang. Maging malapit na malapit ka talaga. Sumunod ka ng malapitan. Huwag yung nahuhuli ka lagi. Andun na yung Panginoong Hesus, pero ikaw nandito pa rin sa likod. Maging intentional ka, maging intimate ka, buksan mo yung Bible mo, basahin mo ito. Oo, mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesus. Oo, siya mismo ang unang lumapit. Pero kailangan din nating mag-abot ng kamay pabalik sa Kanya. Kasi ang totoong relasyon hindi one way. Kung kasal ka, alam mo na walang relasyon ang tatagal kung isa lang ang laging nagpapakita ng effort. Tama ba? Ganon din sa relasyon natin sa Panginoong Hesus. Kung gusto nating maging mga tao nakakakita ng mas malaki, mas malalim, mas makapangyarihang pagkilos niya sa buhay natin, kailangan din nating maging mga taong sumusunod ng malapitan sa Kanya. Ibigan, maring hindi ito madali. Imagine mo, may mga kapatid tayo sa pananampalataya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Habang tayo'y nakaupo sa mga bahay natin, ligtas, malaya sa pagsamba, sila, alam mo, nahihirapan, kinukulong, pinapatay. Dahil lang sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Isang katawan tayo sa Panginoon, iisang pamilya sa pananampalataya, pero sila nagdurusa. Alam mo, may isang interview mula sa isang Kristiyano na nasa isang pinakamapanganib na lugar sa mundo para maging mananampalataya. Alam mo, tinanong siya, paano ka namin ipagdarasal? Gusto mo ba ipag-pray namin na matapos na yung persecution nyo? Alam mo, sagot niya, nakangiti pa. Bakit nyo kami ipagdarasal? Kami nga nagdadasal para sa inyo na maranasan ninyo ang parehong persecution na meron kami. Para maranasan nyo rin ang parehong paglago na meron kami. Grabe no, yung mismong persecution nila ang nagpapalago sa kanila. Nagbigay ng tapang na manindigan sa kanilang relasyon sa Panginoon. Wala silang pakialam kung sila ay patayin, kundi para sa kanila ay ang Panginoong Hesus ang kanilang buhay. Kaibigan, ito ibig sabihin ng greater things. Kapag sumusunod ka ng malapitan sa Panginoong Hesus, lalago ka. Lalalim ang pananampalataya mo at mararanasan mo ang kalayaan mula sa takot at sa mga bagay ng mundong ito. Ito mga mananampalatayang ito, alam nila kung ano ibig sabihin ng totoong pagsunod sa Panginoong Hesus. Alam nila yung cost, alam nila ang bigat, pero nakita rin nila ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng lahat ng iyon. At ang panalangin nila para sa atin na sana makita rin natin ang kabutihan ng Diyos even through suffering, even through trials, even through persecution. Narealize ko kung hindi mo pa nararanasang mahirapan sa pagsunod sa Panginoong Hesus, baka hindi mo talaga siya sinusundan. Kasi ang totoo, hindi lang siya mahirap, imposible ito kung wala ang grace ng Diyos. Sabi nga ng Digop leader ko sa akin minsan, kung nakakapagtrabaho pa ba ako kasi wala daw gumagawa ng ginagawa ko na linggo-linggo, gumagawa ng message. Alam mo, sabi ko, hindi ko naman talaga kaya ito, pero ang Diyos ang nagsusustain sa akin by God's grace. Ito yung himala. At ang blessing ay habang ginagawa ko ito, ay nakikita ko naman ang pagkilos niya sa lahat ng aming ginagawa. Narealize ko, kapag sinasadya akong padaliin ng buhay ko, baka hindi ko talaga sinusundan si Lord ng malapitan. Kaya hindi ako pwedeng manatili sa aking comfort zone. Tapos aasahan ko na malapit na ako sa Panginoong Hesus. No, mali. Kasi kung malapit ka talaga sa Panginoong Hesus,
mararamdaman mo rin yung bigat ng dala niya. Sa totoo lang, masarap naman talaga yung chill life. Manood ng Netflix, magkape, magplano ng negosyo, isipin kung paano yayaman. Pero alam mo, lahat ng yon, panandalian lang ang sarap. Hindi yan ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang tunay na satisfaction ng buhay, yun yung alam mong naging kabahagi ka sa paghihirap ng Panginoon. Oo, maaaring hindi ka pinako sa krus, pero kung araw-araw mong papasanin ang iyong krus, ay magiging makabuluhan ng iyong buhay. Yan ang tinatawag na pagsunod ng malapitan sa Panginoong Hesus. Kapag sumusunod ka ng malapitan sa Kanya, ibig sabihin, araw-araw namamatay ka sa sarili mong kagustuhan. Ang ibig sabihin, minamahal mo ang mga taong mahirap mahalin. Noong nakaraang linggo, may problema sa opisina dahil may isang tao na hindi naging honest sa collection. In short, ay kinukuha niya ang collection. At ang tendency ay magalit kami at magtanim ng sama ng loob sa taong ito. May nagsuggest na mag-file ng case sa kanya para magtanda. Pero alam mo, we need to think higher. Lord, paano ko titignan ng sitwasyon na ito sa perspective mo? Alam mo, linaw ng sinabi sa akin ng Diyos na ikaw din ay magnanakaw dati sa kumpanya nung hindi mo pa ako kilala. At kung hinayaan ko mangyari yan, ay kasama yan sa pagtutuwid ko sa iyo. At gusto ko maalala mo na pinatawad din kita at binago. Kaya alam mo, sabi ko, okay, Lord, I will forgive. And I prayed for the person na makilala niya ang Panginoong Hesus upang maranasan din niya ang wonders ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaibigan, ang lumalakad ng malapitan sa Panginoong Hesus ay napapatawad, naglilingkod kahit sa kaaway mo, nagiging mapagbigay ka ng totoo kahit nahihirapan ka din, tapat ka sa trabaho mo, tinutugunan mo ang totoong pangailangan ng ibang tao, hinahanap mo si Lord ng buong puso sa panalangin at salita, tumatakbo ka palayo sa tukso, nilalabanan mo ang kasalanan at hindi mo tinotolerate. Ibinabahagi mo ang ebanghelyo kahit hindi ka komportable. Minamahal mo ang asawa mo kahit pakiramdam mo hindi ka minahal pabalik. At marami pang iba. Huwag tayong paloko sa kasinungalingan ng dyablo na madaling sumunod sa Panginoong Hesus. Yung parelax-relax ka lang. Kasi kung madali lang ang pagsunod mo, nako, baka hindi mo talaga siya sinusundan. Pero ito yung totoo. Kapag handa kang bayaran ng cost ng pagsunod, hindi ka bibiguin ng Panginoong Hesus. Makikita mo ang tunay na buhay. Kaya kung naghahanap ka ng susunod na hakbang, kapatid, sumali ka sa isang discipleship group. At huwag mo sabihin, ang hirap, wala akong oras, marami akong ginagawa. No, mali. Kaibigan, kung gusto mo talagang sumunod na malapitan kay Hesus, kailangan mo magsimula. Kahit mahirap, kahit magastos, kahit hindi komportable. Bakit? Kasi doon mo makikita ang tunay na himala sa pagsunod. Alam mo, tuloy pa rin ang plano ng Diyos kahit hindi tayo sumunod sa Kanya. Kung hindi mo gagawin ang pinapagawa niya, may ibang taong gagamitin siya. At alam mo, yun ang masakit. Yung blessing na para sana sa'yo, napunta sa iba. Mas malaki ang nawawala kapag hindi tayo sumusunod. Tandaan mo ito, walang buhay na walang risk. Pero mas ligtas ang mag-risk kasama si Lord kaysa maglaro ng safe pero malayo naman sa Kanya. Mas malaki ang talo mo. Mas malalim ang regret mo balang araw. Kaibigan, huwag mo hayaang ma-miss ang purpose mo. May layunin si Lord para sa iyo. Specific, personal, at makabuluhan. Sabi nga sa Psalm 139:16, Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Grabe, may plano na ang Diyos sa iyo bago ka pa ipanganak. Siya ang nag-aayos ng timing, siya ang nagdadala ng tamang tao sa paligid mo, siya rin ang nagbibigay ng purpose sa puso mo, pero ang tanong, susunod ka ba ng malapitan? O namimiss mo ang lahat dahil pinipili mo manatili sa malayong lugar? Kaibigan, think higher. Follow closely after Jesus. So, paano ba natin mararanasan ang wonders ng Diyos sa ating mismong buhay? Una, follow closely after Jesus. Pangalawa, do what Jesus says. Alam mo, sa unang tingin, parang simple lang yung point na to. Gawin mo lang ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Parang basic, di ba? Pero sa totoo lang, hindi laging madali yan. Lalo na kung parang walang sense ang sinasabi niya. Tignan mo sa John chapter 6 verse 10. Sabi dito, sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao.
Madamo sa dakong iyon kaya umupo ang mga lalaki na ang dami ay humigit kumulang sa 5,000. Ngayon, isipin mo na lang, yung eksena, halos 10,000 katao kung kasama ang kanilang mga asawa at anak. Tapos ang instruction ng Panginoong Hesus, paupuin ninyo sila. Ha? Yun lang. Kung ako yung disciple, baka nasabi ko, Lord, may plano ba talaga tayo? Paano makakatulong ang pagpapaupo? Wala nga tayong pagkain. Pero walang ganong reklamo. Sumunod sila. Ginawa nila ang sinabi ng Panginoon. At doon nangyari ang milagro. Kapatid, ito yung sinasabi ng point na to. Kung gusto mo maranasan ang mas mataas na bagay mula sa Diyos, think higher. Kailangan mo sumunod kahit minsan hindi mo maintindihan. Alam mo kung bakit? Kasi tayo mahina, limitado, may takot, may duda. Pero ang Panginoong Hesus, walang hanggan ang kapangyarihan niya. Tayo may hangganan, siya walang hanggan. Tayo may kahinaan, siya walang pagkukulang. Tayo laging nagkakamali, pero siya perfecto. Kaya kapag sinabi niya ang isang bagay, kahit hindi mo pa nakikita ang buong plano, kapag sumunod ka, binubuksan mo ang pinto para sa milagro. Kaya minsan ang utos niya parang taliwas sa realidad. Katulad ng pagpapaupo sa napakaraming tao na walang pagkain. Pero ano nangyari? Lahat sila nabusog. May sobra pa. Kaya ang tanong, may sinasabi ba si Lord sa iyo ngayon na parang hindi mo maintindihan? Parang sinasabi mo, Lord, ito ba talaga? Wala akong resources, wala akong oras, wala akong lakas. Pero ito yung totoo. Kapag sinunod mo siya, kahit mahirap, kahit tila walang sense, doon mo makikita ang himala. Kaibigan, mag-isip ka ng mas mataas kaysa sa logic mo, kaysa sa comfort mo, kaysa sa limitasyon mo. Think higher. Obey deeper. Kapag inilagay mo ang buhay mo sa kamay ng Panginoon at namuhay ka sa pagsunod sa Kanya, makikita mo na kaya niyang gawin ang higit pa sa kaya mong isipin. Hindi ito tungkol sa galing mo ha. Ito ay tungkol sa kung kaninong kamay ka nakalagay. Halimbawa, tanong, kanino ka ba talaga nagtitiwala? Sino ang may hawak ng buhay mo? Halimbawa, ang isang bola na hawak ko, wala naman itong halaga, 500 pesos lang ito. Pero kung hawak ito ni Michael Jordan at pinirmahan niya pa, naku, may official authentication pa, ang presyo nito umaabot sa 500,000 to 1 million. Ang isang paintbrush sa kamay ko, malamang maging basura lang to. Pero sa kamay ni na Picasso, Da Vinci, Michelangelo, nagiging masterpiece ito. Mga pako sa kamay ko, baka makabuo lang ako ng maliit na lamesa. Pero pako sa kamay ng Panginoong Hesus, yan ang nagligtas sa buong mundo. Lahat yan nakadepende kung kaninong kamay ka. At kapag pinili mo magtiwala at sumunod sa Panginoon, kapag hinayaan mo na ang buhay mo ay hawakan niya, may kita mo kung paanong gumagawa ang Diyos sa mga ordinaryong tao para maging isang himala ang kanyang buhay. Hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan maging sikat. Ang kailangan mo lang, alam mo kung ano? Sumunod. At maniwala na pag nasa kamay ka ng Panginoong Hesus, may mangyayaring kamangha-mangha. Kapatid, gusto mo bang makakita ng greater things? Gusto mo ba makakita kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo? Then, stop holding your life in your own hands. Let the Master hold it. Hanapin mo siya, seryosohin mo ang pagkilala sa Kanya at gawin mo yung sinasabi niya. Hayaan siya ang mag-shape ng buhay mo para maging isa itong masterpiece na magbibigay ng glory sa Panginoong Hesus. Think higher. Do what Jesus says. Kapag sinabi ng Panginoon Hesus na sumunod ka sa akin, ang sagot natin dapat, yes, Lord. Huwag mo sabihin, Lord, aayusin ko muna sarili ko. Lord, busy ako ngayon. No, sabihin mo, yes, Lord, susunod ako. Sabi ng Panginoon sa Matthew 4:19, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Napansin mo ba yon? Hindi niya sinabi, magpakabait ka muna bago ka sumunod. Hindi rin niya sinabi, ayusin mo muna ang lahat ng problema mo. Ang sabi niya malinaw, come, follow me. Akong bahala sa paghubog sa iyo. Ang ibig sabihin, pwede rin niyang gamitin kahit sino sa atin. Huwag nating isipin na hindi tayo qualified. Huwag nating isipin na di ako marunong, di ako kasing galing nila. Wala akong alam. Kaibigan, maraming tao mukhang hindi qualified pero ginamit ng Diyos. Si Noah, nalasing. Si Abraham, matanda na. Si Jacob, sinungaling. Si Moses, uutal-utal. Si Gideon, takot.
Si Rahab, dating prostitute. Si David, nagkasala, nakiapid at pumatay. Si Elijah, nawalan ng pag-asa, gustong mag-suicide. Si Jonah, tumakbo, palayo kay Lord. Kaibigan, lahat sila ginamit ng Diyos kahit ganun pa man. Si Lazarus nga, patay na. Ginamit pa rin ng Diyos sa kanyang glory. Kaya kung iniisip mo, hindi ako pwede, hindi ako qualified, think higher. Di mo kailangan maging perfecto para sumunod. Ang kailangan mo lang ay sumunod. Gawin ang sinasabi ng Panginoong Yesus at sa pagsunod mong yan, hindi ka lang basta sumusunod, binabago ka niya. At habang binabago ka niya, ginagamit ka niya. At habang ginagamit ka niya, mas nakikilala siya ng iba sa pamamagitan mo. Grabe, ito yung nagbibigay sa atin ng joy at satisfaction sa buhay. Na kahit gaano tayo kakulang, kahit gaano kasimple o kadungis, may bahagi tayo sa kwento ng kaligtasan ng ibang tao. Amen ba? So kapatid, sumusunod ka na ba talaga? May sinasabi ba si Lord ngayon na hindi mo pa rin ginagawa? Ano pa hinahantay mo? Think higher. Gawin ang sinasabi ng Panginoong Yesus at sumunod ka ng malapitan. Ang ganda nung nabasa kong illustration patungkol sa pagsunod sa Diyos. Sabi ng author, isang hapon, nakasakay siya sa eroplano at napaupo siya sa tabi ng isang batang lalaki. Napansin daw niya agad na magalang yung binata. Tinawag pa siyang ma'am. Kaya sabi niya, baka sundalo ito. Kaya tinanong niya, are you in the service? Yes, ma'am, I am. Anong branch? Marines. Wow! Marines, saan ka galing? Operation Desert Storm, ma'am. Nagulat siya, Desert Storm. Gaano ka katagal doon? 1.5 years po. Pauwi na ako ngayon, nasa airport ang pamilya ko. Alam mo, sabi ni Pachi, yung author, sobrang natuwa siya para sa binatang ito. Tinanong pa niya, siguro madalas mong iniisip yung pag-uwi habang nasa Middle East ka, no? Alam mo, sagot ng Marine, oh no ma'am. Tinuruan kami na wag mag-focus sa kung anong maaaring hindi na mangyari. Tinuruan kami na maging fully available kung nasaan kami ngayon. Grabe, no? Isipin mo, isang sundalo ganun ka-committed. Hindi niya iniisip ang komportableng buhay o ang hinaharap na hindi pa tiyak. Ang focus niya lang, maging available kung nasaan siya. Na magawa niya ang kailangan niyang gawin kung nasaan man siya ngayon. Now, isipin mo ito. Kung gaano kalaking impact ang mangyayari kung tayong mga Kristiyano ay may ganitong klaseng commitment sa Panginoon. Kung tayo sa halip na puro, sana doon ako, o sana mas magaan, kung tayo sa kabaligtaran, nagdidesisyon tayo maging fully available kay Lord, kung nasaan man tayo ngayon, grabe ang mararanasan nating pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, baka kaya mo iniisip na walang nangyayari sa spiritual life mo? Dahil gusto mong lumipat agad ng season, gusto mong lumipat ng assignment, ng role, pero hindi mo pa tinutupad o tinatapos yung unang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Kaibigan, nasaan ka ba ngayon? Estudyante, empleyado, nanay, business owner, volunteer, kahit saan ka man, gamitin mo yan. Sumunod ka sa sinasabi ng Panginoong Yesus, diyan mismo. Diyan ka niya gustong hubugin. Diyan mo makikita ang greater things kung magiging available ka lang. Sa Disciple Maker Launchpad training natin para sa mga bagong leaders, lagi natin sinasabi, we're not gathering funds. We're raising soldiers for Christ. Bakit? Kasi hindi tayo tinawag para lang manood. Tinawag tayo para sumunod. Sumunod kahit saan man. Sumunod kahit mahirap. Sumunod kasi siya ang Panginoon. So kapatid, tanong ko lang, available ka ba ngayon? Ginagawa mo ba ang sinasabi ng Panginoong Yesus sa season ng buhay mo ngayon? O naghihintay ka pa na mas perfect na panahon bago sumunod? Kaibigan, think higher. Gawin mo ang sinasabi ng Panginoon. Maging available ka hindi lang para makinig, kundi para lumakad, para lumaban, para maglingkod. Because when you follow Him and do what He says, He will do in you what only heaven can explain. So, paano ba natin mararanasan yung wonders ng Diyos sa buhay natin? Una, follow Jesus closely. Number 2, do what He says. And number 3, bring your everything to Jesus. Sabi sa John 6:8-9, isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay nagsabi sa kanya, mayroong isang lalaki rito na may 5 tinapay na cebada
at 2 maliit na isda. Gasino na ito sa ganito karaming tao. Sa kwentong ito, may isang karakter na halos hindi nabibigyan pansin. Pero napakalaki ng papel na ginampanan. Yung batang lalaki. Hindi siya sikat. Wala siyang posisyon. Hindi siya kilalang tagasunod. Pero dala niya yung baon niya. 5 piraso ng tinapay, 2 isda at buong puso niya itong inalay sa Panginoong Hesus. Isipin mo yan. Lahat ng meron siya para sa araw na yon, binigay niya. At hindi siya humingi ng kapalit. Wala siyang idea kung anong gagawin ng Panginoong Hesus doon. Siguro para sa kanya, Lord, ito lang po. Kayo na po bahala. At doon nagsimula ang milagro. Kapatid, yan ang sinasabi sa atin ng point 3. Ibigay mo ang lahat mo sa Panginoong Hesus. Kung gusto mo makakita ng mas mataas na ginagawa ng Diyos, think higher, bigay mo ang lahat. Tanong, ano ba meron ka sa kamay mo ngayon? Kaunting talent, kaunting oras, maliit na resources. Marahil di mo nakikita kung paano yan magagamit ng Diyos. Pero ang tanong, handa mo bang ibigay kahit kakaunti lang yan? Kasi ito yung katotohanan. Hindi kailangan ng Panginoong Hesus ng marami. Kailangan niya lang ang puso na handang ibigay ang lahat. Kahit maliit. At kapag ginawa mo yan, ginagawa niyang higit pa kaysa sa inaakala mo. Ilang beses na ba tayong lumapit kay Lord? Dala-dala yung kaunting lakas, kaunting pagod, kakapiranggot na pananampalataya. Yung feeling mo, Lord, ito lang talaga kaya ko. Pero anong ginagawa ng Diyos? Pinaparami niya, pinapalalim niya, pinapakinabangan ng marami. Kapatid, huwag mong maliitin ng meron ka. Lalo na kung handa mong ibigay ito. Because your little in the hands of Jesus becomes more than enough. Kaya ngayon, hayaan mo tanungin kita ng diretso. Anong hawak mo na dapat mo nang ibigay sa Panginoong Hesus? Anong matagal mo nang tinitipid, kinikimkim o nire-reserba na dapat mo nang isuko sa Kanya? Think higher. Stop calculating your value by what you have. Start surrendering what you have. Dahil sa kamay ni Jesus, kahit 5 tinapay lang yan, magiging himalayan. At kapag nakita ng Panginoong Hesus ang puso mo, handang magbigay, hindi lang ikaw ang pagpapalain, kundi lahat ng nasa paligid mo. Alam mo kung sino pa magandang halimbawa nito? Yung balong babae sa templo. Yung kwento kung saan may mga mayayaman na naghulog ng malalaking pera sa offering box. Pero ang pinuri ng Panginoong Hesus, hindi sila, kundi yung balong babae na nagbigay ng 2 kusing. Kasi ito lang talaga yung meron siya, pero binigay niya yung lahat. Sabi ng Panginoon, mas pinagpala siya. Bakit? Dahil binigay niya ang lahat niya, hindi lang ang sobra, hindi lang ang tira-tira. Kaibigan, hindi tungkol sa dami ang usapan, kundi sa antas ng pagsuko. Ganon din ang panawagan sa atin ngayon. Hindi ibig sabihin na ibenta mo lahat ng ari-arian mo at maglakad ka na lang ng walang sapatos. Pero ang ibig sabihin, Lord, hawak mo ang lahat ng meron ako. Hindi ako kakapit dito. Sa'yo to. Ang tanong, anong hawak mo ngayon na kailangan mo i-give up kay Lord? Tandaan mo rin yung rich young ruler. Sabi ng Panginoon sa kanya, ipagbili mo lahat, sumunod ka sa akin. Bakit sinabi ito ng Panginoon sa kanya? Hindi dahil masama ang pera, kundi naupo na kasi sa trono ng puso niya yung kayamanan niya. At ayaw ni Lord ng competition. Kapatid, kung gusto mo makakita ng himala sa buhay mo, kung gusto mo maranasan ng higit pa, think higher. Tanggalin mo yung bagay na nakikipag-compete sa Panginoong Hesus para sa puso mo. At para mangyari yan, kailangan mo dalhin ang lahat kay Hesus. Yung pangarap mo, yung oras mo, yung katawan mo, yung plano mo, yung comfort mo, lahat. Alam mo, simple lang to pero totoo. Kung hindi natin binibigay lahat, hindi rin natin mararanasan ang lahat ng kaya niyang gawin. Noong isang araw, narealize ko na kahit sa simpleng bagay ay pwede makita ng Diyos yung pagsuko ko. Matagal ko na sinuko yung katawan ko bilang templo niya. Pero ito yung nangyari. Last Thursday, kumain ako ng tanghalian, mga 11:30. Tapos kumain ulit ng merienda, 3:30. Tapos pagdating ng 4:30, isang oras pa lang nakakalipas. Habang hinihintay ko yung asawa ko sa Taytay, natep akong kumain ng pasta at mango shake. Sa loob-loob ko sabi ko, Lord, inabuso ko na naman ang temple mo. Sobrang carb at sugar na naman ang kinain ko. Patawarin mo po ako. Alam mo, ginawa ko kahit 7 o'clock na ng gabi. Naglakad ako, nag-exercise ako. Tapos hindi na ako nag-dinner. Hindi dahil sa guilt trip, kundi dahil sa commitment.
Gusto ko magamit ni Lord ang buong pagkatao ko sa kanyang kaharian. Kaya kaibigan, kung gusto mo mas marami pa siyang magawa sa pamamagitan ng buhay mo, dalhin mo lahat ng meron ka sa Kanya. Yung katawan mo, yung schedule mo, yung disiplina mo, yung appetite mo, yung entertainment mo, yung pag-iingat mo sa sarili mo, think higher. Huwag ka lang mabuhay para sa sarili. Mabuhay ka para sa layunin ng Diyos para sa iyo. Ibigay mo ang lahat. Kasi kapag binigay mo lahat, siya ang bahala sa resulta. Sabi ni John Henry Jowett, ministry that costs nothing, accomplishes nothing. Alam mo, may mga bagay talaga na ayaw kong gawin dati. Hindi ko talaga gusto yung mag-share ng gospel sa harap ng maraming tao. Mahihain kasi ako, tahimik ako at private. Pero kailangan ko ibigay ang lahat sa Diyos. Kaya nagbabahagi ako ng kaligtasan kahit ayoko. Pangalawa, hindi ako yung tipong makwento tungkol sa mga moment ko with God, lalo na sa aking conversation time. Pero nanirealize ko na hindi lalago ang aking mga D-group members kundi ako magiging modelo para sa kanila. Kung gusto ko matutong mag-share ng gospel ang mga kasama ko, kailangan ako mismo ang unang magpakita nun. Kung gusto ko mag-journal sila, kailangan ako rin may journal. Hindi ako pwedeng magturo na spend time with God tapos ako mismo walang modelong maipakita. Kaya kapatid, kung isa kang leader, kailangan mo maging modelo. Hindi ito madali, pero kailangan mong ibigay ang lahat sa Diyos. Ipakita mo sa Kanya na handa kang isuko ang lahat para sa Kanya, kahit mahirap. Think higher. It's not about comfort, it's about commitment. It's about bringing everything, kahit pa yung mga bagay na ayaw nating i-share, ay ilalagay mo sa paanan ng Panginoong Yesus. Tanong mo ito sa sarili, handa ka bang ipaubaya sa Diyos ang lahat ng area ng buhay mo? Yun talagang siya na ang magdidesisyon sa lahat ng area ng buhay mo. Sa finances mo, sa marriage mo, sa work mo, sa parenting, sa leisure time mo, sa pagbibigay, sa prayer life mo, sa forgiveness. Handa ka bang siya na ang mag-rule sa iyong buhay ng buong buo? Kasi kapag sinabi natin na, Lord, ikaw ang hari, hindi lang ito dapat title sa kanta. Dapat totoo ito sa puso. Ibig sabihin nun, lahat ng pag-aari mo sa Kanya. Yung bahay mo, trabaho mo, church mo, siya ang may karapatang pumili para sa'yo. Kung saan Kanya gustong gamitin, kahit sinong gusto niyang abutin mo, dapat handa ka. Pati mga iniisip mo, pangarap mo, ugali mo, expectations mo, lahat ibibigay mo yun sa Kanya. At ito yung napagandang balita. Walang mas malaya at mas masaganang buhay o meaningful na buhay, kundi yung buhay na buo mong binigay sa Panginoong Yesus. Si Yesus ang hari, siya ang Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Pero ito yung tanong, nasaan ka ngayon sa relasyon mo sa Kanya? Totoo ba talaga na siya ang may hawak ng lahat sa'yo? Kung gusto mo mag-isip ng mas mataas, mabuhay na mas malalim, at makakita ng mas dakilang kilos ng Diyos, ibigay mo ang lahat. Huwag kang magtira. Mga kapatid, may gusto akong ikwento sa inyo tungkol sa isang babae na hindi kailanman nakita ang mundo sa kanyang mga mata, pero nakita niya ang kabutihan, katapatan at kadakilaan ng Diyos ng mas malinaw kaysa sa karamihan sa atin. Ang pangalan niya ay si Fanny Crosby. Nung siya ay sanggol pa lamang, nagkaroon siya ng lagnat. Isang lisensyadong doktor ang naglagay ng maling gamot sa kanyang mata at dahil doon nawala ang kanyang paningin. 6 weeks old pa lang siya noon. Maaring doon na natapos ang lahat ng pangarap niya, pero hindi. Sa halip na tanungin ng Diyos ng bakit ako Lord, ang sabi niya, kung may pagkakataong ibalik sa akin ang aking paningin bukas, tatanggihan ko ito. Wag na lang. Bakit? Kasi sabi niya na ang unang dapat masilayan ng kanyang mata ay ang Panginoong Yesus at hindi ang mundo. Binigay niya lahat sa Diyos. Si Fanny ay hindi nabuhay sa pagkabigo. Binigay niya sa Diyos ang kanyang puso, ang kanyang sakit, ang kanyang talento, ang kanyang mga salita. Lahat. Wala siyang paningin pero may pananampalataya siyang malinaw. At dahil sa kanyang buong pusong pagsuko sa Diyos, nakasulat siya ng mahigit 8,000 na himno. Isipin ninyo ang mga awit na Blessed Assurance, To God Be the Glory, I Am Thine, O Lord. Hanggang ngayon inaawit sa mga simbahan sa buong mundo. Hindi lang siya sumulat ng kanta. Nagdala siya ng pag-asa, nagpalakas siya ng pananampalataya. Ginamit siya ng Diyos upang akayin ang maraming tao patungo sa Kanya. Kapatid, baka nararamdaman mo ng kaunti lang ang meron ka. O baka inisip mo, huli na ang lahat. Kulang ang talento mo, mahina ka o may kapansanan ka. Pero tanda mo ito,
Hindi kailangan ni Jesus ng marami. Ang gusto niya, ang buong puso. Kaibigan, may 3 klase ng grupo ang nanonood ngayon sa mensahe na ito. Curious, convinced, at committed. Tanong ko ngayon sa iyo, saan ka nabibilang? Curious? Ito yung mga dumadalo, nakikinig, tinitignan ng Panginoong Hesus mula sa malayo. May interest sila, natutuwa sila sa mga himala. Pero pag may hinihingi ng sakripisyo, umaalis. Pag may panawagan ng deny yourself, biglang nawawala. Kaibigan, curious ka lang ba kay Jesus o seryoso ka talaga sa Kanya? Number 2, convince. Ito yung kumbinsido na si Jesus ay totoo. Naniniwala siya na siya ang tagapagligtas. Faithful ang taong ito, laging present, nandun sa church, pero ito yung problema. Pag tinawag na ni Jesus para mag-commit, para magsakripisyo, maaaring hindi umaalis, pero hindi rin siya kumikilos. Deadma lang, tahimik lang. Wala rin tugon. Parang spectator lang. Number 3, committed. Ito na yung talagang sumusunod ng malapitan. Hindi lang naniniwala, kundi sumusunod talaga. Follower talaga. Pag sinabi ni Jesus magbigay, nagbibigayan. Pag sinabi ni Jesus magpatawad, magpapatawad. Pag sinabi ni Jesus na magbigay, nagbibigay. Pag sinabi ni Jesus sumunod, kahit mahirap, ginagawa. Hindi madali, pero ginagawa. Hindi dahil sa galing, kung hindi dahil sa pag-ibig nila sa Panginoong Jesus, ginagawa nila ito. Ito ang tunay na tagasunod. Ito ang taong nag-iisip ng mas mataas. Think higher. Higit sa convenience, higit sa comfort, higit sa kaligtasan lang. Ang goal nila ay sumunod, maglingkod at ialay ang lahat. Kaya kapatid, saan ka ba talaga nabibilang? Curious ka lang ba? Convinced pero stagnant? O tunay kang committed na handang sumunod, magbigay at magsakripisyo para sa Kanya? Jesus is still calling. Not for fans, not for spectators, but for followers who are committed, heart, soul, mind, and strength. Think higher, obey deeper, commit fully. Kapatid, ngayon narinig mo na ang panawagan. Ngayon nakita mo kung anong klaseng pagsunod at pagsuko ang hinahanap ng Panginoong Hesus. Nasaan ka ngayon sa harap ng Diyos? Baka matagal ka ng curious o baka convinced ka na pero hindi pa committed. Pero ngayon, handa ka na bang ibigay ang lahat? Hindi niya hiningi ang pagiging perpekto. Ang gusto niya ay puso mo. Ang gusto niya ay buhay mo. Buong buo, walang natitira. Handa ka na bang sabihin, Lord, pagod na akong kontrolin ang lahat. Pagod na akong mamuhay para sa sarili ko. Ngayon, I'm surrendering all to you. Gamitin mo ako kahit saan. Kahit kanino, kahit kailan. Kung yan ang laman ng puso mo ngayon, inaanya kita manalangin. Hindi lang ito basta words. Ito ay panawagan ng pagsuko mo sa Kanya. Pikit mo yung mga mata mo at sa puso mo, sabayan mo ako. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Madalas ako nasusunod. Madalas hawak ko pa rin ang direksyon ng buhay ko. Pero ngayon, binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Isinusuko ko ang lahat ng meron ako. Lahat ng plano ko, lahat ng takot ko, lahat ng pangarap ko, lahat ng iniingatan ko. Gamitin mo ako para sa layunin mo. Baguhin mo ko ayon sa kalooban mo simula ngayon. Ikaw na ang sentro ng buhay ko. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nangihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na maggamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kitang mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, ay may registration link lang tayo sa description. Sa ating pagtatapos sa iwan ko ito sa iyo. So today, choose to follow Him fully, obey Him boldly,
and bring everything to His feet because in Jesus, you are made for more. So, paano ba natin mararanasan ang wonders ng Diyos sa buhay natin? Una, follow closely after Jesus. Hindi yung minsan lang, hindi yung kapag may kailangan lang, kundi araw-araw, palapit ng palapit. Dahil habang lumalapit ka sa Kanya, mas lumalalim ang tiwala mo, mas malinaw ang direction mo. Pangalawa, do what Jesus says. Hindi sapat na marinig lang natin ang salita ng Diyos. Ang tunay na pagpapala ay nasa pagsunod. Kahit minsan mahirap, kahit hindi agad natin maintindihan ang pagsunod kay Jesus, ay lagi itong may bunga. Pangatlo, bring your everything to Jesus. Walang tinatago, walang kinikip-kip. Lahat ng takot, pangarap, sakit at plano, ilagay mo sa paanan niya. Kasi doon sa pag-surrender mo, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kaya ngayong araw na ito, piliin mo sumunod ng buo. Sumunod ng may tapang at isuko ang lahat sa paanan niya. Dahil kay Jesus, you are made for more.